Barangay Ginebra, desperado na makakuha si Ray Parks dahil nilagay na pala to ni Coach Tim sa kanyang reserve list para sa mga susunod na roster. Handa na rin silang kausapin ng TNT management para hingin ang rights ni Parks sa kanila at sigurado din ako na magagawa nilang mapapayag ang TNT nito dahil sa mga kapalit ni Parks na may malaking pangalan din sa Ginebra at 2 tao pa nga raw to para talaga kumagat at umano'y maging win-win ang sitwasyon. Cyrus Torres, pinakabagong target ngayon ng MVP camp na pahinugayan para sa kanilang main team na umano'y road to Grand Slam. Kailan kaya nila ito kukuhanin? Tara, pag-usapan agad natin. Ayon kay Snow Badwa sa kanyang playback live no isang araw, si Parks nga raw ang pinakagustong makakuha ni Coach Tim. Sa katunayan, nilagay na raw pala nila to sa reserve list. So kung nakareserba, ibig sabihin talagang makukuha. At hindi rin ako naniniwalang walang kontak ang Ginebra management kay Ray. Kaya pala nag-upload ng larawan si Snow tungkol kay Parks at sa Inumi na Jean. Sino ba naman ang may ayaw sa isang consistent shooter mula sa Nagoya Diamonds na ngayon kinuha at naglalaro sa Osaka Ivesa na nagkaka-average ng 14.1 points tapos perimeter shooter din. Ito ang kailangan ng Ginebra, isang player na kahit kailan, kahit saan pwede. So para siyang slower version ni Mikey kasi si Mikey mabilis ang handling. Si Parks smooth lang gumalaw pero simple at epektibo. Hindi siya yung maraming kembot bago tira. Si Parks din ay may ibang klaseng footwork at balancing. Talagang alam mo yung in control talaga siya na hindi mo maisahan. Kesyo, kailangan talaga ng i-vesa ng guards na may kabilisan. Kung pure shooter lang hanap mo, switch ka na kay Parks. May pa-bonus pang big experience sa B-League kaya sanay sa physical game. Sanay na rin sa PBA. Balita ko si Parks ay to the moon din daw ang offer. Inoperan siya dati ng 800,000 kada buwan kaso gusto pa umano ng 1 milyon para ma-plansya ang kontrata. Kung sa Ginebra nga ito, ang talent fee niya list na lang sa problema. Kahit kailan, hindi nagkakaproblema ang SMC team sa mga pasahuran. Ngayon na sobrang desperado na pala ng Ginebra sa pagkuha sa kanya, babanggain nila ang pinaka malalaking problema. Nasa TNT pa rin ang rights niya. Ayon sa playback live ni Snow Badwa, pwedeng-pwede naman daw nilang kausapin ng TNT management tungkol sa pag-release sa kanya. Pero syempre, hindi yan matatapos sa ganyan lang. Hindi ganun kadali dahil may checkpoint. Dapat bigatin din ang kapalit. Si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Sa palagay ko, dahil kay Malonzo talagang papayag ang TNT niyan. Si Gray sobrang injury prone na. Si Jamie injury prone din pero kapag malusog napaka-athletic. Pero kapansin-pansin din, nabawas na ang production nito si Malonzo sa finals laban sa TNT. Hindi na siya gaya ng dati na shooter at magaan ang highlights kasi hindi yan bumababa sa 15 points per game ang nakukuha. Pero baka nag-a-adjust pa siya sa kanyang mga galaw kasi ingat na rin siya. Kung desperadong Ginebra, nasa TNT pa rin ang huling halakhak. Si Gray naman parang 50-50 pa sa ngayon, malamig pa masyadong performances niya. Kesa naman hindi nila mapakinabangan si Parks. Dapat kumagat nilang sila sa offer ng Ginebra. Unless, kung para sa TNT, mas win-win kung wala silang pag-aagawan. Kaya hindi pa rin sila papayag kahit na sino pa ang kumausap. So tingnan natin ang mga mangyayari. Cyrus Torres agad nang nagpapakilala sa PBA at siya din ang isa sa mga underrated na rookie na agad nagbigay ng big impact sa team at nanalo pa. Ang NLEX noong mga nakaraang gabi, nakalaban nga ang Ross at doon nakita ng NLEX kung gaano kataas ang kumpiyansa niya. Kahit saan lang umiscore si Torres, kahit saan isalpak kumakayod, na ipupo ko lahat. Sige, magpahinog ka pa kasi ang TNT naglalaway na. Kapag itong NLEX bibigyan pa si Torres ng more minutes, sigurado magiging isa yan sa pinaka-prolific shooters na pang all-around at versatile. Para siyang si Mark Cagiwa ang galawan nung classic days pa. Kahit anong depensa ng NLEX na hawakan siya, wala rin naman sila magagawa dahil TNT na yan eh. Pinagbibigyan lahat ng gusto. Sakto, ng TNT Road to Grand Slam kaya ibigay nyo na lahat. Kailangan na nilang mangolekta ng mga best shooters sa lalong madaling panahon, lalo pang SMB nakapagpahinga ng mahaba-haba ngayon. Recharge na sila masyado, especially with Junmar na mas lalong lumalakas. Mahirapan ang TNT nito at sa palagay ko sa San Miguel sila sasabit. Pero with many shooters, posible naman na ipanalo pa rin to. Si Cyrus Torres ang isa lang naman sa mga magiging main weapon nila if ever na makuha nila to.